Malacanang na dapat nilang arestuhin pero hindi nila magampanan ang kanilang mga tungkulin. Kaya tayo'y naririto upang iparanig sa mga putang inang kongresista dyan sa loob na tayo'y hindi mananahimik hanggat walang bumababang Marcos sa Malacanang. Ngayon naman, pakinggan natin ang pahayag ng ating kaibigan, kasamahan. Walang iba kung hindi si retired Police Colonel Jonathan Galang. Kaya po mga kababayan, sa mga social media dyan, pumunta na kayo, makiisa, huwag magiging takot sa mga pangyayari. Labanan natin ang administrasyong ito sa pamamagitan ng pagkakaisa. At magandang hapon pong muli sa ating lahat na nandito ngayon. Nandito na naman po tayo sa harapan ng Kongreso at muli po tayo'y nananawagan na naman sa kanila. Kamakailan lamang po, nabasa natin sa social media, narinig natin sa radyo, napanood natin sa TV, yung pong ruling ng ating kataas-taasang hukuman o yung Supreme Court na ipinababalik yung almost 80 billion pesos na kinuha po nila dun sa PhilHealth Fund. Ano po ba yung PhilHealth Fund? Yun po yung ating pangkasiguruhan sa ating kalusugan sa bawat Pilipino. At ngayon po, iniuutos ng Korte Suprema sa ating pamalahan, sa administrasyong ito, na isole yung 80 billion na PhilHealth funds. Ano pong sinasabi nitong mga nandito sa Kongreso, sa both houses of Congress, sa Senado at saka dito? Matagal na raw, na-advance pa daw nila yon. Tanong ko po, saan nila kinuha? At yun din po ang tinatanong sa kanila nung mga media, saan nyo kinuha? Sa pera ng bayan! Sa kaban ng Pera bayan. ng bayan na ngayon po ay yung budget din natin. Sa madalit salita, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ama! Budol. Mambubudol! Tingnan nyo po Budol. kung gaano na Pagnanakaw. kalala at gaano na po kawalang hiya yung mga mambabatas natin. Harap-harapan po tayong tinatarantado. Pera po yan ng taong bayan. Sasabihin nyo meron na naibalik na. Paano naibalik? Kinuha nyo rin dun sa pondo ng taong bayan. Ano yun? Panluloko! Panlilin lang! Magnanakaw. Kaya po tayo, wag po tayong mapapagod. Kailangan po natin silang kalampagin araw-araw kung hanggat maaari. Hindi po dapat tayo panghinaan ng loob. Gaya po nung sinabi ni Ma'am Penny kanina, wag po tayong matatakot. Hindi po natin, ulitin ko po ito, sinabi ko po nung unang pagkakataon na nandito tayo, hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ang gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad at yung pamamalakad sa gobyerno. Yun po ang inaayawan natin. At yun po ang tinitindigan natin. Itong mga kabataan na nandito ngayon, ayan, yung mga nandyan sa harap kayo, alam nyo ba, sa edad nyo na yan, meron na kayong utang na 150,000. O, di ba natatawa kayo? Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, 115 million Pilipinos, bawat isa sa atin. Makinig kayo mga kabataan. Meron na kayo, ngayon pa lang, meron na kayong utang na 150 million plus sa gobyerno. Ito inutang nila, ninakaw nila, pero tayo nagbabayad. Paglaki nyo, pag nag-asawa kayo at nagkapamilya kayo, yung mga anak ninyo, magbabayad pa rin nung utang na yan. Yung mga ninakaw nila, yung ipinagmamalaki nila sa social media, yung luho, pinakikita ng mga anak nila, yung mga Rolex nila, yung mga sasakyan nila, yung mga biyahe nila abroad, yung mga kanilang bills na binabayaran na mahigit 100,000. O ngayon, recently, yung isang entertainer, 250,000 to 300,000 a night. Sino nagbabayad?
Si Rapi Tulfo mula sa Kaban ng Bayan! Si Ardaw at saka si F. Sino po ba yun? Rapi Tulfo! Tapos sasabihin okay na raw yung kesa daw ng lalaki. Malibog. Anong klaseng mentalidad meron ang mga politiko natin ngayon? Utak hipon! Nakakaawa na po tayo, nakakaawa na tayo. Lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Kami po tumatayo dito, kasama ko yung mga kasamahan natin na galing sa AFP at sa PNP. Kami po tumatayong mga retirado rito. Tapos na po dapat kami sa serbisyo sa bayan. Kaya po kami nagretiro. Dapat nagpapahinga na kami. Pero bakit nandito kami? Ito po lagi yung inuulit ko. Ayaw ko pong dumating yung pagkakataon at yung panahon na yung mga anak, yung mga anak ko, yung mga magiging anak nila na magiging apo ko, at yung kaapu-apuhan ko maghihirap at magdudusa dahil sa ginawa nilang pandarambong sa atin. Mahirap po yung pagdating ng araw, matanda na ako, uugod-ugod na ako. Tatanungin ako nung apo ko, Lolo, anong nagawa mo sa bayan natin? Bakit ganito yung sitwasyon namin? Di ba pulis ka? Di ba mga sundalo kayo? Anong ginawa nyo? Di ba kayo yung bantay ng taong bayan? Anong ginawa ninyo? Bakit kami ganito ngayon? Yung po ang laging bumagabag sa aking isip. Kaya po ito yung nagpapalakas ng loob ko na tumayo dito at magsalita palagi. Dahil hindi po ako makakapayag na yung mga anak ko at mga apo ko at kaapu-apuwang ko magbabayad ng ginawa nilang pandarambong sa bayan. Hindi po katanggap-tanggap yun. Isa pa, Ilabas mo doon. Ano ba kalaki? ang ayaw magpates ng buhok, Malaki yan. may tinatagong bulok. Yes! BBM Bangag! Meron kang handi. Ano ka ba? Maliit. Kami po, nung kami ay nasa serbisyo, meron pong pagkakataon na kinukulong kami sa kwarto. Lahat ng pulis biglang papatawag, sasabihin may meeting, ikukulong kami sa isang kwarto. Yung pala, ano pong gagawin? Meron po kaming random drug testing. At meron naman pong meron din pong nagpo-positibo, nire-rehab po ito. Ginagawa po sa amin yun. Ewan ko po ngayon kung tinutuloy pa, matagal na po akong retirado. Pero yun po ay ginagawa sa amin. Yun po ay random testing. Ngayon, presidente po natin yung may issue. Sabi po nung kapatid niya, sa harap po ng daan libo at milyong katao, lalo pati kasama na po yung nanonood sa TV at social media. Sabi po nung kapatid niya, gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Ano po sagot niya? Hindi ko kapatid yan. Puro po deflection, puro alibay, puro palusot. Paano nyo po madidebunk yung mga akusasyon sa kanya na yun? Simple lang naman, di ba? An independent, transparent, hair follicle drug test. Yun lang po ang tanging sagot. Kapag kayan po nagawa niya, makikita po natin kung totoo yung sinasabi ng kapatid niya. At sa atin po mga nasa serbisyo pa, yung mga kapatid ko nasa serbisyo, susunod ba kayo? Kung alam nyong may integrity issue yung commander nyo, pag-isipan nyong maigi, mga kasama ko sa kapulisan, pag-isipan nyong maigi. Dahil ako, nung nasa serbisyo, kapag ka nabalitaan ko, may bumulong lang sa akin nung ako po'y nag-chief of police sa Camarines Sur noon sa Bicol. May nagbulong po sa akin na yung isa o dalawa sa pulis ko ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Dali-dali po akong nagpakandak.
ng drug testing. Kasama ko. Ako mismo nanguna. Bakit? Yung sinasabi po natin, leadership by example, Yes. pakita mo na ikaw, hindi ka adik. Ibangag nga eh. Walang bayat na presidente. Yan lang po ang yan lang po ang solusyon para po madebunk yung akusasyon sa kanya ng kanyang kapatid. Nalulungkot po ako dahil hindi ko po maintindihan sa mga commander natin ngayon. Bayat! Sila! Hindi ko po maintindihan. Meron po kayong pagkakataon, yung tinatawag po namin sa serbisyo, yung pong full session, may commander's time. Pwede nyo pong tanungin yan direkta. Sir, totoo ba yun? Eh bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Yun lang naman yung tanong natin eh. Totoo ba o hindi? Adik ka ba talaga o hindi? Adik! Kung hindi ka adik, patunayan mo. Independent, transparent, hair follicle drug test. At kahit yan po, kung magagawa niya, ako po mismo, at nakita natin na hindi, na siya po ay malinis. Ang condition natin is, ulitin ko po, independent, meaning to say, hindi po government, third party. Transparent, meaning to say, kung pwede pong gawin ng live, si Congressman Pulong Duterte nga po, nag-live nung kinunan ng buhok, nagpa-drug test eh. Napakadali lang naman po eh. At kapag po napatunayan na malinis siya, hindi siya adik, ay ako po mismo, hihingi ng pasensya. Luluhod po ako dun sa may Mindiola. Luluhod ako sa kanya, hihingi ako ng tawad sa kanya. At hindi na ako magsasalita ulit. Ganun lang po kasimple para i-debunk yung mga akusasyon sa kanya. At sa kahuli-hulihan, ito pong mga kongresista natin na nandito ngayon. Sila ang salot! Kayo po ang nangangalaga ng pondo ng bayan. Yung pong power of the purse ng gobyerno ay nasa sa inyo. Yan po ay ipinagkatiwala sa inyo ng taong bayan. Hindi po yan ibinigay sa inyo para ibulsa ninyo. Ulitin ko po, ang pondo ng taong bayan ay ipinagkatiwala sa inyo dyan sa Kongreso. Hindi para ibulsa ninyo. Bigyan nyo ng dignidad yung institusyon ninyo, the House of Congress. Mahiya po kayo. Ano po tawag nyo? Crocs! Ano pong kadalasang tawag ninyo sa inyo pagka nag-hearing kayo, lagi nating naririnig? Your Honor! Your Honor, Your Honor na walang hiya! the gentleman from this province or that city. Ganyan po kayo dyan kung magtawagan. Sana po gawin yung makatotohanan. Huwag po kayong maging mga ipokrito. Ama! Mga